kwarto ng mga kapatid ko. Pero ito na nga ang transformation. Mula sa galon ng tubig, nagmukha na siyang kwarto ng mga babae ngayon. O diba, ganyan din ang fantasy ko nung bata ako. Kaya lang, wala akong sariling kwarto nun. Kayo ba, nung bata kayo, may sariling kwarto din ba kayo? Naksyuta? For today's ganap nga, ipagpatuloy na natin ang pagkukumpuni at pag-aayos ng kwarto nila Ditchie. So sa ngayon, nakikita nyo naman, hindi na siya kulay asul at galon ng mineral water. Kahit ilang patong na nga ang ginawa namin, naglalaban pa rin talaga yung kulay asul na pintura. Ang nabanggit kasi sa akin ni Bebo, matagal na daw kasi talagang kulay asul ang kwarto na to. Medyo matapang yata yung nilagay na pintura, kaya hirap na hirap kaming patungan ng puti. Ito naman si Foreman Bebo, nanunurugong pangalikutan na. Nakuha niya na maging tubero, ngayon naman kinakalikot niya yung mga wiring. Hindi mo nakitang nangisay ka dyan, lalo kang tuling. Kung matapos na rin niya yung wiring, sinunod naman namin pinapunta yung magkakabit nga ng aircon. Yung anak-shoot ang aircon ay wala pang isang buwan, nasira na siya sa amin. Hindi ko na babanggitin yung brand, pero nahirapan kami sa kanya. Kaya naman ang ginawa namin, binalik din namin yung lumang aircon na to. Kahit kasi luma yan, kayang palamigin niya ng buong SM Pulilan. Nung matapos na nga mailagay yung aircon, tinawag ko na sila Ditchie at itong sila Apple para matulungan nga kaming magkakayod dito sa mga natirang mga pintura sa sahig. So, ang pantanggal pala ng mga pintura, thinner. Sige, kayod! Mas mahusay pala sila magkayod ng pintura kaysa mamintura. Buong sahig kasi nitong kwarto, napalibutan nga ng pintura. Yung alaga ko kasing si Pine, may pintura pala ang bitis. Namulay siya dito sa kwarto, kaya ayan, ako rugo ang nagkakasakit. Buti na lang talaga marami kami dito sa bahay, kaya mabilis namin natatapos lahat ng trabaho. Matapos namin kayurin ang sahig, naglagay na kami ni Bebo nitong pink na kurtina. In fairness maganda tong nabili ko, gamosa style siya. Medyo may kamahalan lang talaga. Siguro yung 2 piraso na yan, nasa 800 pesos. Naksyuta? Tanggol ko kayo sa kadiliman na ito. Ako si Sierra Madre, ang tagapagligtas nyo ng Central Luzon at Calabarzon. Pero pag nagkakaroon ng ganyang klaseng commercial, dun kami nagtatagal. Alas 5 nga ng hapon, sabi ko sa kanila, stop muna namin tong ginagawa namin dahil kami nga ay pupunta sa birthday ng pinsan ko. Naligo na muna ako at syempre, gamit ko ang pampapresh ng kilikili. Walang iba kundi itong Kilibam soap ng Kayserin. Kinakayod at ini-stay ko talaga yan sa kilikili ko ng mga 2 minutes. May gluta at glycolic acid yan na talaga naman nakakapagpaputi ng mga singit-singit natin. So kung may kaitiman o may discoloration din ang kilikili mo, ito na ang sign para gamitin mo na din tong Kilibam soap. Alam nyo ba, simula nung gumamit ako nitong sunscreen ng Beauty Love, hindi na ako masyadong nagme-makeup. Ang rason dyan, dahil may pa-powdery finish na siya at hindi ko nakakailanganin mag-foundation. Talagang kahit gabi, basta may lakad ako, ito yung ginagamit ko para hindi na ako magpa-foundation at magme-makeup o maglalagay ng kung ano-ano. Magandaan kasi dito sa sunscreen ng Beauty Love, may SPF 30+++ na yan. Walang white cast, madaling gamitin at nakaka-moisturize talaga ng skin. Wala na akong kahit anong inilagay sa mukha ko, lipstick lang at ready to go na agad. Basta talaga kainan, napakabilis kong kausap. Anak shoota, wala man 30 minutes, nakauwi ako ng San Simon. Birthday kasi ngayon ang pinsan kong si Maria. Ganito talaga maghanda dito sa amin sa probinsya. Hindi uso ang catering, talagang kung ano lang ang mahuhuli sa tabi-tabi. Kaya naman kung may nawawalang manok kahapon, alam nyo na siguro kung sino nagluto. Mas gusto pa namin yung ganitong handa talaga kesa yung mga pagkain na hindi namin makilala. Isipin nyo, 7th birthday ng pinsan kong si Maria, pero ang ulam namin o handa niya ay tagokgo. Birthday naman na siya kanina sa school, tapos sinelebrate lang ulit namin ang pamilya namin ngayong gabi dito sa amin. May kaldaretang bibi at saka paksiw naman. Kaya sobrang excited ko pag may nagba-birthday kasi makakatikim na naman ako ng mga ganitong klaseng handa. Kumakain din ba kayo ng pinaluklok na manok? Basta may handaan dito sa amin, laging may pinaluklok. Pero ayun nga, fast forward, pagkatapos sa handaan, umuwi na rin naman kami ng Pulilan para ayusin na nga itong kwarto. O ngayong gabi, nagpaplano na kami na dito patulugin itong dalawa, si Apple at si Ditchie. Akto naman mo kaninang umaga, dumating na nga itong in-order ko na parcel para nga sa kanila. Sikat na sikat kasi ngayon itong kulambu na to. Fantasy ko to nung bata ako Gusto ko yung may ganito, yung parang nagbabahay-bahayan. Pero ang sabi ko nga sa inyo, hindi uso ang kwarto-kwarto sa amin nun. Lahat kami nakahilata sa sala. Nung panahon kasi namin dati, anak shoota, mayayaman lang ang kayang bumili ng mga ganyan. At mayayaman lang na tao ang may sari-sariling kwarto. Kaya ang hiniling ko talaga kay Bebo, kapag kami ay mag-i-start ng ipagawa ang dream house, kailangan maraming kwarto. Mga 15 kwarto.
Nag-start na kami i-assemble itong binili kong parang kulambo na parang kwarto din. Ang hiniling kasi sa akin ni Ditchy, gusto niya daw hindi sila tabi ngayon dahil hindi naman daw sila mag-asawa. In fairness dito sa nabili ko, hindi siya mahirap i-assemble. Tinayo lang namin siya ng parang box na ganyan. Tapos may kasama na rin siyang tela at ito nga ang magsisilbing pinakataklob nila. Ewan ko na lang talaga kung may makapasok pa kahit maliit na gamo-gamo sa kulambo nila na to. Tulong-tulong na kami ni Kabang Nas, Badjay at ni Foreman Bebo para matapos na kami kasi alas 2 na ng gabi. Madali lang naman siyang ilagay at hindi ka naman mahihirapang mag-isip. Yung binili ko, syempre single lang dahil tigisa naman sila ni Apple. Choice din nyo kung gusto nyo lang may kortina para syempre extra privacy na rin. Habang ina-assemble nga ni Foreman Bebo at ni Badjay, ako naman tinitingnan ko kung tama yung ginagawa nila. Hindi naman masyadong mahal itong nabili ko na to kasi hindi naman siya masyadong matibay. Sila Ditchy kasi ayaw din kasi nila na nakahiga sila sa papa. Kahit ako nung dalaga ako guys, gusto ko nasa sahig lang. Para hindi naman sila open na open at para hindi naman sila masyadong kita. Naisipan ko bilhan sila ng ganito, sakto, dumaan to sa FYP ko. So ganyan yung itsura niya sa loob, o diba? Very fantasy at bahay-bahayan ang itsura. Inuna ko nang ayusin itong kama ni Ditchy at pinalibutan ko na nga ng mga teddy bear na sobrang daming alikabok. Habang inaayos ko yung higaan ni Ditchy, inassemble naman nila Bebo itong kay Apple. Ganyan yung mga nakikita kong higaan na mga nasa K-drama. O diba? Very aesthetic para silang nasa loob ng crib at sanggol na bagong panganak. Meron naman palang ganito ba't hindi to naisip ng nanay ko? Anak syuta, maliit na nga yung kwarto namin nun, siksikan pa kaming 3. At ayan na nga ang itsura ng kwarto ngayon nila Ditchy. Umorder pa ako ng ilang mga pan-design pero at least ngayon mukha na siyang pambabae. Kaya naman kung umabot ka hanggang dito sa video na to, i-comment mo naman kung anong buong pangalan mo at anong oras mo tong napanood. Baka ikaw na ang manalo ng 1,000 ngayon basta nakashare ka sa video na to naksyuta. Yan naman, salamat! Wait, gusto mo ba ng ayuda? Check mo dyan sa comment section.